customs ang dalawang smuggled luxury vehicle sa isang bahay sa Alabang, Muntinlupa. Ang halaga ng bawat isa niyan, higit 160 million pesos. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Agad pinasok ng mga operatiba. Grabe, no? Grabe, smuggled. 160 million pesos na kotse. Dalawa. Smuggled na huli. Ang tanong, paano nakalusot? Diba? Naniniwala ba kayo na walang politikong black backer ito? Sabi parang ano naman, kahihina naman natin. Hindi naman yan iPhone na nailusot sa bag. Kotse po yan at mamahalin yan. Ibig sabihin, mag-stand out yan kahit sa itabi mo sa kung ilang kotse ang ipadala sa Pilipinas, hindi yan pwede isingit. Mahahalata yung ganyang itsurang kotse. Tiba ng Bureau of Customs Intelligence and Investigation Service ang bahay na ito sa Ayala, Alabang. Dito natagpuan ang dalawang luxury vehicles na ilang buwan nang pinaghahanap ng customs. Yan ang mga Bugatti Chiron, luxury cars na nagkakahalaga ng 165 million pesos ang isa. Sipin mo, totoo kaya yan? Meron palang kotseng ganyan, 165 million pesos ang isa. Hindi kaya overpriced yan? But anyway, hindi ko man kabisado yung mga ganyan. Mahilig ako sa kotse, pero yung mga ganyan kamahal, hindi ko na tinitingnan. Medyo imposible na yan, out of reach na. No? Pero 165 million nahuli. Marcos, eto na naman tayo. Kailan may mahuhuling smuggler ng bigas? Ayan sila Michael kailan mahuhuli? Yung pinangalanan, may mga pinangalanan. Paalala ko lang po sa inyo ha. Si Tambaluslos may nilabas na pangalan. Merong listahan ng mga smuggler. Meron namang naimbestigahan. Ang sabi, yung magpinsan, your days are numbered. Bilang na ang oras na itong mga smuggler na ito. Meron na bang naimbestigahan? Naunahan pa kayo ng kotse. Naunahan pang nahuli. Mas importante sa atin yung mga nag-i-smuggle ng bigas, sibuyas, etc. etc. Tanong ko lang, Marcos, Tamba, kailan ninyo iimbestigahan yung mga smuggler na sinasabi nyo? Hindi naman sa akin galing yan eh. Sa bibig nyo mismo eh. Kaya minsan, ang mga Pilipino walang tiwala sa mga pinagsasabi ninyo. Kasi sinabi nyo, hindi ko naman kayo pinilit na sabihin yan. Sinisingil ko lang yung sinabi ninyo. Huwag kayong magagalit sa akin ha. Huwag nyo kaming pasubaybayan. Ang pinupunta lang namin dito, eto. Gawin ninyo yung pangako ninyo. Bakit nagagawa ng ibang tao kayo hindi? Asan na? Ilang araw ba yung sinasabi nyo bilang na araw nyo? Baka taon yan. Hindi, baka nagkakamali ako. Sige nga, pakilagay dito. Meron na bang iniimbestigahan doon sa mga smuggler na nasa listahan? Isa rin po si Senator Raffy Tulfo na nagbigay sa amin ng tip dyan. No? Meron na rin po kami mga... Yun, si Raffy Tulfo nagbigay ng tip. Ako, hindi ako makatulfo ha. Pero good yan ha. Sana lang, Senator Raffy Tulfo, follow up mo yan. Kasi pag walang nakakulong dyan, magdududa ang taong bayan na naman. Good yung ginawa ni Tulfo, hindi ako makatulfo, hindi ko sasabihin iboto nyo si Tulfo. But anyway, sana may managot. Buti nilaglag ni Tulfo. Ano masasabi nyo ron? Di ba? At ito ang pinakamalaking katanungan dyan. Parang mahirap paniwalaan na basta na lang nakalusot yung dalawang super duper mamahaling kotse nang walang backer na politiko na mataas. Ay, ganyan ba kainutil ang customs natin? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang inutil ang customs natin. Nagtataka lang ako, bakit? Yan po ang tanong dyan.
Paano nakalusot yan? Kasi kung may nakalusot na ganyang kamamahaling kotse, it's very possible maraming nakakalusot pang ibang kotse na mamahalin pero hindi kasing mahal. Halimbawa, Land Cruiser. Di ba may napapabalita? Nakita na ba kayo ng Dubai look na Land Cruiser? Di ba? Na-tax ba yun? Or smuggled? Tatanong lang. Kasi kung may ganyang kamahal, paano pa yung mas mumurahin? Di ba? Intelligence information regarding these two Bugatti Chiron cars, no, na napakamahal nga po, no, tulad nung nasabi niyo mga halagang yon. Dinoble check namin sa Bureau of Customs kung may mga sa record namin may pumasok na mga gantong kotse, at sa amin pong pagsisiyasat wala po sa record namin na may pumasok o nag-declare ng gantong mga kotse. Sa madaling salita, walang record ng customs, hindi alam ng customs, nalusutan ng customs. Ay hindi ako naniniwalang inutil ang customs. Magagaling yan. Bakit nakalusot? Yun ang palaisipan. Ibig ba sabihin mahina ang customs? Ibig ba sasabihin kasi nila dito, mahirap daw kasi ang Pilipinas, maraming napapasukan, napapandigiran tayo ng dagat. Ayon sa customs, mismo mga may-ari ng sasakyan ang nagsuko ng mga luxury cars. Yan ay matapos manawagan ni Custom Commissioner Vincent Maronilla na handa ang ahensya na magbigay ng reward money para sa ikatutunton ng mga sasakyan. Sila pa nagsuko. Parang gusto pa ng reward money. Eto may reward money. Ang nagsuko, yung may-ari mismo ng kotse. Nasa batas po na 20% nung halaga nito ay maaari naming ipamigay bilang reward, no? Siya. Yung 20%, eto na tanong ko, okay? I'm not sure about this. This is my opinion. Kung nasa 160 million yan, each, ibig sabihin may reward money na 20%. Ang 20% ng 160 million is 32 million. 32 million reward money each. So, posible, pupunta dun sa may-ari yung 64 million. Ang tanong, overpriced ba yung kotse? Hindi ko alam. Ayoko magsalita ng tapos. Pero parang nakakaduda masyadong 160 million. But again, ayoko magmarunong. Hindi ko alam yung mga ganyang Kasi ako, galing po akong PGA cars, no? Ang mga produkto namin doon high-end. Ferrari, etc. But I know, iba to, no? Pero yung mga Ferrari that time, nasa mga 10 million. No? Ito parang sobrang laki naman ata. But nevertheless, tatanggap ng 20%, 32 million. Tapos i-auction yung kotse. Medyo tumaas lang yung antena ko doon. Di ba? Tumaas lang. Pangalawang tumaas yung antena ko, paano nalusutan ng customs? Come on. Dahil ito naman po ay aming isusubasta kung sakasakali na mahuli namin to at talaga ma-confirm yung aming information, no, na wala talagang pinagbayaran to mga to at smuggled. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga may-ari ng luxury car. Sa kabila ng pagsasauli nila ng mga sasakyan, hindi pa rin sila ligtas sa kaso. Sasampan sila ng customs, ng paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act. Aminado naman ang ahensya na nahihirapan silang matukoy ang Alabang Hills to Ata, no? Alabang Hills. lugar kung saan nagaganap ang smuggling ng mga kargamento. Sa tayong archipelago at napakalaki po ng ating Sabi dito, sa Slex, nakita ko puti yung driver. Naku, foreigner. Pero miskin na, foreigner or Pilipino, alam nyo, pakinggan muna natin. kalawakan, no, nung mga ibang private na pantalan po, no, at doon po kadalasan ang aming experience may mga activities na ganyan, no. So that's why in the recent months po, no, may mga apprehension kami on outright smuggling, and we're trying to look into this angle. Ayan, kita mo, sinabi niya dito na kasi yung archipelago natin napakalaki, mahirap okay?
Hindi ko po pinagbibintangan ng customs natin. But alam ko naman na this is a public knowledge na maraming Pilipino duda sa customs. No? Pero ayoko silang pagbintangan kasi nga wala naman akong ebidensyang ilalabas na yan ay pinalusot. Sinadyang pinalusot. So I will leave it at that na hindi ko alam kung pinalusot yan or hindi. Pero kung hindi yan pinalusot, ibig sabihin mahina ang ating security. Asan ba kayo lahat? Nandoon kayo, binabantayan nyo yung galawan ng China. 'Di ba? Asan yung ating mga Coast Guard? Bakit nalulusutan ng ganito? One thing for sure, pinalusot o hindi pinalusot ng customs, we have a problem. And we need to solve that. Kasi hindi pwedeng laging ganito. Kung kasing laki ng kotse nakakalusot, how much more yung mga maliliit? Then we have a bigger problem. Alam mo, problema na natin ang smuggling ngayon. Bukod sa pumapasok na ang maraming patungkol sa droga, smuggling, problema ng Pilipinas. Again, let me emphasize that. Wala tayong pinagbibintangan. Kayo ang humusga. Let me repeat it. We have a problem pagdating sa smuggler at walang iniimbestigahan. Yung sinabi nilang iimbestigahan nila, hanggang ngayon hindi iniimbestigahan. And I believe that is one of our worst problems, smuggling. Ay, Pilipinas kung mahal. Palaki ang problema natin sa mga smugs. Sabi dito, laro na yan, yung 20% ay kukunin ng korap. Again, diba? Ayoko sabihin, oo, ayoko hindi kasi hindi ko kayang patunayan, no? But again, yun, tama si Jasper. May trust issues na eh. Diba? May trust issues na. May problema tayo sa smuggling. O kung yung mga balikbayan boxes, ino-auction. O yung mga kaliliit na ano. O, halimbawa, paano kung ini-smuggle mga malalaking bags, yung mamahaling bags, mamahaling helmet, mamahaling relo. Kung yung kotse hindi natataksan, yung pa kaya mga yun. Sir Oli, mabuhay ang mga smugglers at namumuno. Kasabwat ang mga smugglers. Your days are numbered. Wala naman nangyari. 'Di ba? Well, isigaw din nyo yan. Hindi po pwede. Naku. Saka na natin i-discuss yan pag meron kaming ebidensya. Kasi may mga nag-aano din. May problema talaga tayo sa smuggling. We will wait. Meron kaming may interview. Sabi dito, taga-custom lang kikita dyan. Ito po is, talagang may trust issue sa custom. Huwag nyo pong personalin. Hindi ko sinasabing tama ito o mali ito. Pero talaga namang may issue na dati pa. Diba? May sabi nga dito, nagpapabida lang si Tulfo dyan. Probably yes, probably not. But ang issue ko rito, lumalala ang smuggling sa Pilipinas. Sino ang politiko sa likod niyan? Sino ang leader ng smuggling sa Pilipinas? Ooh. We will watch you. That's why in the recent months po, may mga apprehension kami on outright smuggling, and we're trying to look into this angle. Desidido naman ng customs na paigtingin ang pag-aabol sa mga smuggle na luxury vehicles. Nagbabalita mula sa frontline, Gary Del... Okay yan, habulin nyo yan. Ako naniniwala dapat habulin lahat ng mga smugglers. Pero unahin ninyo yung sinasabi ng presidente ninyo na your days are numbered. May listahan, pakiuna yun. Pakiunang imbestigahan yun. Nilabas nila yun may listahan. Ang dami nang nahuhuli, yung nasa listahan, hindi pa rin naiimbestigahan.